Kabilang din sa katuwang ng pamahalaan sa pagtugon sa epekto ng mga sama ng panahon ay ang Philippine Red Cross. Kaya naman makakapanayam natin ngayon si Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon. Magandang hapon po, PRC Chairman Richard Gordon. Live po tayo ngayon sa Integrated State Media Special Coverage. Hi Angelique, is that you? Yes, this is me. Magandang hapon po, Gov. Saan-saan na po ang pagkaka-preposition ng mga tauhan ng Philippine Red Cross ngayon? Well, our people are always prepositioned because we have chapters in Basco, in Batanes, in Cagayan, in Lawag, in Ilocos Sur, in Abra, in all these places. There are 32 provinces, 6 regions, and 9 cities that are slated to be affected. At lahat yan, meron kami mga chapters, meron ng mga preposition goods doon, meron mga logistics like from ambulances to shelter kits to food, just in case they're going to need food. We also have first aid stations there nakahanda just in case. But in the meantime, we've already prepared what we call anticipatory actions na pinatibayan yung mga lugar, yung mga bahay na pwedeng tamaan. Ginawa nila yan over the weekend, although I think medyo huli na yan. But on the other hand, ginagawa namin yung palagi na titibayan yung mga farm animals, itatabi para sigurado nasa safe area at para sa ganun mabawasan yung damage. Yes, okay. In the meantime, all our people are prepared. Meron tayong mga water treatment units sa Batanes, generator set, at saka may service vehicle na kaabang doon. At meron tayong mga rescue equipment and first aid kit doon. Cagayan, we have 9,553 volunteers doon. Meron tayong staff and volunteers, of course. Meron ring ambulances, may food truck, may generator set, and shelter strengthening kits, no? In addition to that, we have prepositioned another food truck. We sent it to Lawag, coming from dito sa Abra. Inilipat namin yung sa Abra because hindi masyadong tatabaan yung Abra. So, dinala namin yung food truck doon because syempre, ang unang tatabaan dyan yung pagkain ng tao kung di sila makalabas. Para pag tinamaan na sila, pagdating kagad, may hot meals kagad na may isa-serve. So, basically, importante also dyan yung communications. We have Starlinks, satellite phones nakalagay doon para we can react pagka sinabi sa amin kung anong kailangan. Meron kami mga warehouses sa Subic, sa Clark, hanggang sa Lawag that can react to all these things. Opo, so malawak po at talagang marami pong areas ang inyo pong partisipasyon ngayon. Kasi ang pagkakilala po ng mga ordinaryong mamamayan, sa dugo po, no, nakilala kasi ang Philippine Red Cross, Governor. Hindi yun, dahil matagal na kaming wala dyan. We have already built 174,000 homes in the last 20 years. We're serving in water. We have 29 water tankers. We have 180 ambulances. We have over 145 tents na pwedeng ilagay. Meron kami emergency field hospitals. So, ang tawag namin dyan, ang strategy namin dyan, meron kami 2 million volunteers. Meron kami logistics na pwedeng padala dyan from ambulances to payloaders. Diladala namin yung payloaders kung may landslides. At pagkatapos, meron pa tayo na tinatawag na information technology. Nakakonect lahat yan sa aming operation center. So makakakonect yung mga volunteers kung may nag-ibang tulay right away, magagawa namin ang paraan kung paano madadala kung anong kailangan ng mga tao doon. Meron pa po ba kayong kailangang karagdagang suporta? Ito pong Philippine Red Cross mula po sa ating mga otoridad, apart from the many things that you've already mentioned earlier? Well, kami, auxiliary lang kami ng gobyerno. We are always supportive of the government. The government is the one, kaya marami palaging pagkain ng gobyerno. They have a budget. We do not have a budget from the government. So they can estimate ilang food packs ang bibiliin nila. They can buy millions and millions of food packs. So kagad, pag may disaster doon, nakahanda na, nakakahon na yon. Ang dinadala namin ay yung tinatawag natin food trucks. Dahil siyempre, pag binigyan mo ng food packs, hindi makakapagluto yung tao doon. Dadalhin namin doon, luto na yung pagkain o pagkakinapos, dadagdagan namin yan, iluluto yung pagkain doon para mainit ang pagkain ng mga tao. Usually, walang tubig pagkapatapos ng bagyo. So, meron tayong mga water filtration devices, meron tayong water tanker, meron tayong mga jerrycans na i-distribute sa mga tao, pipila na lang sila doon. At dinadala namin yung tinatawag na payloader, kung halimbawa nung araw sa Cagayan, nabaha sila, yung mga tatalim na mani,
nabaha lahat yun. Ni-restore namin yung lupa na puno ng putik, and in less than 3 days, na-restore namin yung putik, nakapagtanim kagad yung mga farmer, nakakabawi sila. Isang beses naman, nag-iba yung mga bubong nila doon sa may bandang Santa Ana. Anong bayan yun? Nasa dagat. Nag-iba yung mga eskwela doon. Pinadala namin ng bubong sa eskwela. In 2 weeks na itayo kagad. Meron kami litrato dyan Hindi lang makakip up yung mga tao rito. Pagod na siguro. Yung mga bubong ng bahay ng mga eskwela ay naitayo kagad in less than a week or 2. So kami, we don't react. We think ahead, we predict, we plan, we prepare, and we constantly practice para hindi tayo makahuli pagdating ng oras. Alright, nako, maraming salamat po sa mga ibinahagi niyo sa amin ngayong hapon. Thank you so much, Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon. Hanggang sa muli po. Thank you very much. Glad to be of help at all times. Thank you. Magandang hapon po sa inyo.